Hello guys, ito yung niluto ko ngayon guys. Oh, tawag sa amin dito, beef pochero. Maraming kamatis, sibuyas, bawang, tapos kung anong gulay gusto mo, patatas, carrots. Tapos nilagyan ko ng pechay, pwede rin cabbage. Pero meron kasi akong pechay kasi masira, yun ang nilagay ko. Manamis-namis na malasa. Tapos yung karne niya guys, eto, mga buto-buto. Litid-litid. Ayan. Oh, mga litid-litid. Kakain na tayo, guys. Good morning, world! Kain tayo, guys. Masarap ang aming ulam. Para bago pa masira ang mga gulay-gulay, nilagay ko na dito sa karne. Ito, kakanin natin. Kanin. Huwag ka, oh. Tingnan mo. Oh. Wow! Babasaing. Oh. Pero ako hindi ako nakapagsaing ng aking purple. Dahil nabisi ako, nanood ako guys ng lumang movie ni Claudine, ni Chris Aquino, ni Etiquette for Mistresses. Thank you. Ano ito? Parang pochero tawag sa amin dito. Kutsero. Pochero. Sa amin nilalagyan pa nga ito ng saging na sabay. Para manamis-namis. Meron din akong konting patis. Ito masarap ang gulay. Konting kanin lang. Maraming gulay. Patatas, kanin na rin yun. Sarap ang patatas. Ay! Hindi tayo pwede walang ilaw. Yain mo. Pangit. Lamig. Lumabas kami guys, nag-brown out. Madilim. Kain tayo. Oh, lamig. Lamig guys. Lamig ang hangin kasi nga ulan. Nasili ako. Durugin mo. Konti lang kanin ko. Puro gulay kakanin ko. Patatas, carrots, Okay. at saka ito. Mamaya na sana kami guys kakain kasi nga madilim. Sabi ko. Meron naman kami emergency light. Kaya lang. Hindi maganda ang ano sa camera. Kaya sabi namin, labas na lang tayo. Kasi gutom na kami. Sarap. Sarap. Ay, nilangaw lang. Sarap guys, manamis-namis. Bata ko, ito yung paborito ko. Pochero. Sarap patatas. Lagay ang tissue. Lagay ang tissue. Sarap rin. Yeah?
Ano tayong tissue ba? Thank you. Meron na. Ha? Nandiyan na. Meron na? Balik tayo. Balik ka na. Balik tayo. Balik mo sa akin ito. May ilang ito guys. Ang bilis naman. At ano naman kami guys. Bumalik ang kuryente. Sandali lang. Kaya wala yata 10 minutes. Yeah, wala 10 minutes. 7-8 minutes. Kaya na tayo na nabitin ako ah. Ay. Ang lamig dun sa labas. Tawa ako dito sa pag bumibili ka ng patatas, di ba kinikilo? Kasama na yung lupa. Kinikilo. Kasi malupa yung ano, yung mga patatas, lalo pa sa palengke. Para akong naninibago kasi doon. Wala namang lupa, yung mga ano doon malinis na. Yung hindi siya ano. Wala siya nakadikit na lupa. Ang mga patatas. Very good. Ang carrots ang ano, tamis. No? Binigay ko yung dulo kay Sky guys. Sarapan siya. Ngat-ngat. Yeah. Tapos syempre may mga crumbs siya, may maliliit na piraso. Sabi ko, eat! Tuturo ko. Binabalikan naman niya. Lakad na naman kami kanina. Naka 2 miles na naman kami. Ikaw more. Ako na una kong umuwi na. Kaya lagi akong pagod eh. Tapos pagdating dito, mag-weights ka pa. Kailangan. Kailangan ko yun. Kaya kapagod. Hindi mo kakainin yung ano, walang hanghang. Kaya may hanghang pag hinakain oh. Ay, hanghang. One napkin, please. Very good. Tamis ang ano, no? Carrots, matamis.
Ano ulam nyo guys? Kain tayo. Wala naman laman to eh. Walang laman. Angat natin lang yung gitna. Yung gitna niya angat natin. Very good ah. Kita ko sa Facebook kanina. Murang buto. Isang doktor namin sa puntahan na dati. Nag-retire na rin siya, maaga rin yung siyang nag-retire. Tapos yung post niya sa Facebook. Ang post niya sa Facebook, Ano? nasa ano siya, nasa couch siya, natutulog katabi yung pusa nila. Sabi niya, siguro pinicture ng asawa niya. Sabi niya, sarap daw ng buhay ng retired, pwede ka daw mag-nap. Nakuha niya mag-nap. Baka lang parang, baka pinaparinggan ka lang. Ibig sabihin, gets niya ako. Masarap mag-nap. Sino mahilig mag-nap? Ako mahilig ako mag-nap. Kasi yung iba kagaya mo, pag nag-nap, hirapan na matulog sa gabi. Ako hindi. Kasi kaya hindi ako nagnanap. Ang importante kasi sa akin, yung health ko. Pag nagnap ako, magiging anong tawag dito? Yung pagtulog ko, hindi maapektuhan, hindi magiging normal. Yun ang ayoko. Excuse. Ganon din sa pag-inom ng kape. Kaya hindi ako umiinom ng Decaf. Ay na, caffeinated. Caffeinated. Iniinom ko decaf. Dahil kasi, yun nga, ayaw maapektuhan ng tulog ko eh. Kasi para sa akin, yun ang importante sa akin, tulog. Sa gabi. Sa gabi. Pero sa araw, I don't take a nap. Ako naantok ako, hindi ko nilalabanan. Ako yun, nilalabanan ko. Ikaw kape, kahit kape na yung makatulog mo si daddy. Kape, kahit na... Papatulog. Hindi. Kahit may caffeinated yung kape niya, okay lang sa kanya. Hindi siya makatulog kung iinom siya ng coke na late na. Pagka late na in the afternoon, tapos iinom siya ng coke, sa kinagabi hindi siya makatulog. Hindi ko pareho lang yung caffeine. Yun ang sabi niya. See, meron diba yan? Agoy, sarap yan. Ayan, mga litid-litid. Kasi ayoko maging abnormal yung yung tulog ko. Ay, ako hindi naman. Yun ang pinakamahalaga kasi sa akin, yung tulog. Yung health ko, yun doon ako concern. Pero ako nakakatulog naman. Wala akong problema sa tulog. Namis. Parang kamote, no? Kamote, kung may kamote ka, kamote lagay mo, pwede rin. Pwede.
Pwede naman. Ang laman? Ito. Yan. Galing yan sa ano eh. Sa bowl na dyan. Ayun o. Doon siya naalis lang. hindi ba dito? Ano? Doon o. Kanya yun ang reason. Kanya hindi ako nagnanak. At saka kape na caffeinated. Hindi ka pareho kay Myra. Myra, pagka-off daw siya, ang kaibigan ko, pagka-off daw siya, talagang hindi pwedeng hindi siya mag-nap. Napakasipag niya. Ang bahay niya, linis ang bahay niya. Kahit pumunta ka na walang hindi planado, kasi nagawa na namin yun ng iba namin kaibigan. Doon kami nag-end up sa bahay nila. Ang linis. Pero siya, hindi daw siya maka-function unless mag-nap siya. Kailangan mag-nap talaga siya. Harap? Parang kamote din no? Yeah, orange, no? At saka konti lang niluluto ko. Para nauubos. Yung sinigang, kinain ko na kagabi. Pero may konti pang gulay na natira. Good. Sabaw. Good. Hindi pa inubos. Hindi ko maubos dami. Pwede yun sabaw mo sa kanin, tapos gulay, tapos may konti ka lang patis, pwede na. Kulang na. Sayang lang, ayaw ko itapon. Kasi masarap yung sabaw niya. Maganda itong nabili natin, ayang. No? Mura pa yung mga buto-buto, no? Sa SNR. Yung mga pala guys, yung mga duty free sa Clark, wala na, no? Sarado na, pure gold lang yata nandun, ah. Tinignan ko online. Pero sa Subic, meron. May mga marami pang store. Sa duty free sa Subic. Nadaanan natin yun, eh. Nung, nakalagay duty free outlet. Sa loob ng Subic. Pero, itong nandito sa Clark, ewan ko lang ha, baka mali ako. Nakapunta na kami dati sa Pure Gold. Gusto ko nga bumalik. Maraming mura. Kahit mga pangkusina, mura. Mga plato-plato, kaldero, mga ganyan. Mura lang. Ay, busog ako. Pero yun na lang yata ang natira. Please comment guys kung meron pang anong tindahan nun. Kasi lahat na lumalabas na tindahan, pag sinalagay mong Clark duty free, maraming mga lumalabas na pangalan. Pero pag inisa-isa mo, permanently closed. Yung parang na lang ang natira. Pure gold. Teka, meron pa ako Kasi ako, kahit na tingin-tingin lang ako. May makakagat pa ako dito pala eh. Yeah, let me see. Kaya na. Ako na-enjoy ko na kahit na tingin-tingin ako sa mga tindahan. Para akong aso nito, no? Pero yun ang gusto ko. Kaya gusto ko buto. Ako rin. Kaya ko ng puro laman lang. Ang sipag nila dahil kasi after work, yan, extra pa sila. Like sa amin, nag-extra sila. Isipin mo, pagod ka na. Ako yun. Parang in-imagine ko nung unang panahon para bang you worked your shift already tapos sasabihin ng supervisor mo, can you stay a couple more hours? No, thank you. Kahit na overtime pinin, no, thank you. Pero dati, may mga ginagawa ko na nga. Pag ginawa ko yun, can you stay until ganitong oras, ganito? Okay, but can you take me off tomorrow? Well, let me see if you have enough nurses as well. Because if you want me to work this evening, if you want me to stay over,
Wala akong lakas para bukas. So, pakitingin kung pwede mo kong i-off bukas. Parang kami noon, natatandaan ko. Unionized kasi kami. Kaya yung committee man, pagka kailangan mag-stay over, lalapitan ka nun. Lalapitan kayo, tatanungin kayo. Hey, you wanna stay over? Hey, you wanna stay over? Ganon. Pagka natanong nila yung mga puti, Mike, you wanna stay over? No, I'm not a nickel grabber. Ganon yung mga puti. Ganon talaga. Ganon ang sinasagot nila. I'm not a nickel grabber. Pag Pinoy. Pagka Pinoy, hindi pa natatapos yung you wanna... Yes! Yes! Okay, tomorrow you wanna come in? It's your day off. Tomorrow, you wanna come in? Yes. Time and a half. Yun. Kanya gustong-gusto nila ang Pilipino. Bagay kahit sa bansa, basta Pilipino, masahan mo sa sipag, tsaka marunong. Sa sipag at tsaka marunong. Yan talaga yung marunong. Kaya nakita mo pagka yung mga ibang bansa, nag-hire sila ng mga worker, Philippines, isa. Tapos, mababa pa siyempre sahod. Ganon. Pero, kami noon, natatandaan ko, 78. $13 an hour kami noon. Isipin mo. 10 years old pa lang ako noon. Sweldo mo, $13 per hour na. Oo. 10 years old pa lang ako noon. Kami. 1978. May ingat. 1978. Oh. Mayroon ka ng $13 per hour. Bulong mo lang. Marinig mo. Ay. Hindi nga. $13 an hour. Starting yun. Malaki yun. Oo. By that time siguro $2 lang ang nun eh. Ang minimum eh. Kami, kasi 1978. dinabutan ko pa ang minimum pay na $5.99 eh. $5.99. Lately na lang yun. Lately 1990s. Naabutan ko pa yun. Ako that time, ang una kong sweldo was 12. Tapos, nung naging RN na ako, 16. Nag-16. Pero ang minimum that time was $5.99. I miss those old days. Tapos yung Kaiser guys, sinasabi ko sa mga pamangkin ko, if you have that chance na pumasok ng trabaho sa Kaiser, pumasok kayo kasi maganda ang benefits, ang health benefits, covered lahat, konting-konti lang ang mo, babayaran mo sa medication at saka sa doctor visit, very, very little. Free hospitalization. Tapos, ang sweldo, ilang taon ako sa Kaiser? 23 years. So, 23 years na nagtrabaho ako. By the time nag-retire ako at 55, ang sweldo ko ay more than triple sa starting ko. Magkano nga yun? Triple na yun. Huwag mo na akong tanungin. Pero more than nag-triple ang ganun ang kasi may union ang Kaiser. So, kumbaga dati every 5 years nga kontrata ay sa union, tapos naging every 3 years. Tawan ko ngayon, mag-ano na naman sila this year eh. Bago na naman ang kontrata. Kami rin nun, unionized Kaya talagang, kumbaga, naka-schedule na yung pagtaas ng sweldo mo. Hindi ba yung mag-aantay ka na, kailan kaya ako tataasan ng sweldo ng employer ko? Ang Kaiser hindi, dahil may union kami, naka-ano na yun, naka-schedule na October. Everything. Taas ka ng, for example, 2%. Everything. Twice a year, kami. Everything nando na. Tapos kung ano yung mga benefits na dapat, ganito, ganito. Let's say in 3 years, ganito, ganito. Tapos
ang increase of salary, nandun na yun, tapos negotiation. Upon union and administration. Tapos, doon nagkakaroon ng bargain. Sasabihin ng administration, ganito, ganito, bababasan natin yan. Tapos, hindi pwede. Kailangan ng yan. Kailangan namin yan talaga. Ganito, ganito. Kaya yun ang negotiation na tinatawag. Between union and administration. Union and administration. Ngayon, pagka hindi magkakasundo, doon nagkakaroon ng strike. Yung pagka ayaw pumayag na administration doon sa hinihingi ng union, magmamatigas ang union, magmamatigas din ang administration. Yun, strike. Doon nagkakaroon ng strike. Pero ako, ilang years ako sa Southern Pacific, walang strike. Ako rin, hindi rin ako. May mga ibang Kaiser na may strike sila, pero ang Fontana, Ontario, never na nag-strike habang nandun ako for 23 years. Pero ibang Kaiser merong strike. Tapos yung tawag dito, nagtrabaho din ako sa hospital na walang union. Hindi maganda kasi, kumbaga, tataasan ka ng sweldo, hindi mo alam kung kailan, at saka cents lang ang binibigay, ang taas. Tapos, hindi pare-pareho. Kagaya nung dati ng pinagtrabahuan ko doon sa malapit sa atin doon. Marami nagsasabi na, may isang lalaki na nagyayabang siya na ganito daw kalaki ang taas sa kanya. Siya ang kilalang tamad. Kaya lang very close siya sa boss. Hindi maganda yung ganyan. Kumbaga kung hindi ka ka-close sa boss, hindi mo ka-vibes ang boss, konti lang taas sa'yo, hindi maganda yung ganyan. Hindi kagaya sa union na pareho kayong lahat. Kung 3% yun, 3% kayong tataasan. Ang tataas per hour nyo, tataasan ng 3%. Yung ganun. Kaya nga nung dumating ako noong 1978, yung mga dinatnan ko, yun ang sahod, 13. Kaya ako 13 din pagpasok ko. Pagpasok mo. Pero may mga disadvantage din. Yun din ang like sa union. Kasi, kumbaga, nagma-max out din yung mga dati na. Kumbaga, nagma-max out sila, tapos may mga bagong dadating, mataas ng sweldo nila, they don't really start very low. Pero sa Kaiser hindi naman ganun. Hindi naman na magpapareho na kapapasok mo lang, pareho na tayo, matagal na ako dito, hindi naman. Hindi, kaya doon sa amin ganun. Pero ang Kaiser, and maybe other hospitals too, merong difference kung bachelor ka. Kagaya kung galing ka sa Pilipinas. Yung mga bachelor. Sa Pilipinas ka nag-aral ng nursing. Mas mataas ka ng 2 steps. Kaysa doon nag-aral at doon nagtapos sa Amerika, tapos hindi bachelors ang kinuha. Kasi pwede ka ring RN, pwede ka ring registered nurse, pero associate lang ang tinapos mo, hindi bachelor. Pareho kayo ng trabaho. Pareho kayo ng trabaho, as in pareho kayo ng responsibilidad, at pareho kayong kung anong allowed na trabaho. Pero yung BSN, yung bagong dating na BSN, at saka yung bagong dating din na ADN, mas malaki ang sahod ng BSN. Yung nauna sa'yo ng 2 years, mag-aabot din kayo at magpapareho na kayo kasi kung ikaw BSN ka. Ganun ang nangyari sa akin kay nasabi niya, sabi niya kasi nagmamayabang siya, sabi niya, ganito, ganyan, tataas na naman ang sweldo ko. Sabi ko, pareho na tayo niyan. Sabi ko, mag-aabot na tayo. Sabi niya, paano mag-aabot tayo na mas nauna ako sa'yo ng 2 taon? Kaya lang, hindi pala siya BSN. So, nung tinignan, tama nga, nag-abot nga kami. Kaya, ayan, maraming pasalamat sa Panginoon Diyos. At lagi tayong kinakasihan. Kasi binibigyan ka ng biyaya, gano'n. Kasihan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang word. At sa pagbibigay ng biyaya, pagbibigay ng lakas ng katawan, maraming salamat din po sa pagpapagaling sa mga may sakit, sa may mga nangangailangan ng iyong tulong. At
Wala na kami hihilingin sa inyo, Panginoon Diyos, kung hindi pagpatuloy niyo po kaming gabayan, ilayo sa anumang kapahamakan, at ipagpatuloy niyong pagbibigay ng biyaya. Yun. God first. Amen. Sa inyo naman, nothing to say, just we love you all. Bye-bye.